Pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Atin pong pagninilayan ngayon ang mahaba pong listahan ng pamilya at angkan ni Jesus. Alam po nyo, habang binabasa ko po ito, alam ko po yung mga tayo parang nakakatulog na. At maaaring ang tanong natin, ano ba kaugnayan nito? Bakit kailangan pa itong basahin? Yung genealogy of Jesus. Mahalaga po ito para makita po natin na si Jesus ay naging bahagi ng kasaysayan ng mundo. At siya ay naging bahagi ng isang pamilya dito po sa mundo. Pinakita po ni San Mateo kung sino si Jesus, na siya ay anak ni David at siya ay anak ni Abraham. Actually po ay nakita po natin doon sa tatlong yugto, doon sa buhay po ng mga pinili ng Panginoon, ay nakita po natin mula kay Abraham hanggang kay Haring David, 14 generation. At gayon din po mula kay Haring David papunta sa Babylonian captivity ay 14 na henerasyon. At pagkatapos mula sa Babylonian captivity patungo sa pagsilang ni Jesus, 14 na henerasyon. Ano po bang kahulugan nito? Tingnan po natin yung 14. The numerical number 14 is equivalent to the name of David. D is 4, tapos ay yung B is 6, tapos ay yung another D is 4. So 4 plus 6 plus 4, 14. Ipinapakita po kasi ni San Mateo na si Jesus ay anak ni David. At ito rin po ay nagsasalamin ng tatlong yugto sa buhay po ng mga Israelita. Nung una po, sa panahon ni Haring David, si Haring David ang nagdala ng kadakilaan sa bayang Israel. At masasabi po nating ito po yung glorious day. Pero pagkatapos po ni Haring David, sila po ay napatapon sa Babylonia. At ito nga po yung saddest days in the time of for the Israelites. At pagkatapos naman po ay ang pagsilang ni Jesus ang nagpanumbalik sa kanilang kadakilaan at buhay na mapayapa. At ito rin po ay naglalarawan ng istorya at yugto ng buhay ng kaligtasan. Istorya ng kaligtasan. Tayo po'y pinagkalooban ng Diyos ng katangi-tanging handog that we become according to the image and likeness of God. Tayo po'y kanyang nilikha. At tayo po'y tinadhanan niya sa kadakilaan at sa buhay na walang hanggan. Pero ang tao po'y nagkamali at nawala po ang buhay na walang hanggang ito. Yun po yung pangalawa. And the Lord, through His coming, restored the divine grace to the people of God. Kaya ito po ay naglalarawan din po ng istorya ng bayang Israel. Na ang bayang Israel na suminsay, tumigas ang ulo, pero dumating din ang kaligtasan sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Mga kapatid, ano po ang ating masasabi nating aral ng ating banal na Ebanghelyo? Una, si Jesus ay naging bahagi ng kasaysayan ng mundo, ng buong pamilya. Makita natin ang istorya po ng pamilya ng Panginoon, hindi po perpekto. Marami silang kahinaan. Haring David, nagkasala kay Bathsheba, pinatokhang yung asawa ni Bathsheba. Haring Solomon, ang daming niyang mga pagkakamali, sumamba sa Diyos-Diyosan, at ang napakarami niyang asawa. Si Tamar na sumiping sa kanyang father-in-law na si Huda. Ano pa ang lahat ng ito ay pagpapakita lang na ang pamilya ni Jesus ay hindi perpekto. But Jesus with His coming divinized our human family. Gayun din po, naintindihan ni Jesus ang inyong pinagdaraanan. Sapagkat si Jesus ay naging pamilya. Naging siyang bahagi na kasaysayan ng mundo. Kung kaya naman problema mo, problema niya. Kaya naman naintindihan ng Diyos. Kung kaya nga, huwag po tayong matakot, manampalataya, mahal po tayo ng Diyos at ang ating pamilya.